Hindi po kayo naduduling, no? Or nagda-double vision. Talaga po sila ay kambal. Twin sisters na kumukupkup po sa mga pusang Pinoy or mga puspins. Gaya po ng advocacy namin dito sa TV5, di ba? At dahil nga dyan, naisipan nila, magtayo na rin tayo ng hotel for cats para kahit papano ay matustusan ang gastusin sa pong pusa. Napakarami, 60 plus na cats, no? Sa kanilang pangangalaga sa Quezon City. So please welcome mga kapatid at mga katrupa at mga cat tropa. Ayan, sina Erica Perez at Orchid Perez de Guzman. Welcome to Shoutout! Ang cute yung tingnan, ano? Ito po ang camera. Nasaan na yung ilaw nila? Saan ang camera nila? Ayan. Ito ba? Ayan, yan po ang inyong camera. Ayan. So, who is Erica and who is Orchid? Ayan. Kasi talagang magkamukha nga kayo, ano? Bata pa lang kayo, mahilig na kayo sa pusa talaga? Ilang taon yung recollection ninyo na nahilig kayo sa mga pusa? Actually, ang kwento nung lola namin, kahit nung mga 2 or 3 years old kami, talagang pag binibigyan kami ng pusa. Natutuwa. Oo, iba yung saya Joy. namin. Pero hindi naman ang first word nyo, meow. Hindi naman. Inisip ko nga, baka. Kasi may kwentong ganun yung ate ko. Kasi bunso ako, 5 magkakapatid. Ako yung bunso. Tapos nung bata daw ako, meow. Ganun daw ako ng ganun. Pero hindi naman ako naglilinis ng mukha. Pero mahilig nga raw ako mag-meow. Tapos ang hilig ko matulog sa ilalim ng kung ano-ano. Mawawala na lang bigla. So parang pusa siguro in the past life, 'di ba? So since bata pa lang mahilig na kayo sa pusa, nadala nyo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, actually totoo 'yan. So paano nga nagsimula yung inyong passion? Nung kayo 3 years old and then nasundan ba yun ng nasundan? Well, actually, kasi nung bata kami, tamang meron lang kaming pa isa-isang pusa, yung mga naliligaw lang. Wala talaga kaming alaga. Mm-hmm. So parang yung pag-aalaga, dumating na lang yan, or nangyari na lang yon nung capable na kaming magpakain ng pusa. Nung nagtatrabaho na. College kami, yung sa allowance pa lang namin, ganyan. So, hindi pa rin kami sobrang knowledgeable about cats, kung paano talaga yung tamang pag-aalaga, kung ano dapat yung pinapakain, yung mga ganyan. Ganun siya. So, nung bata pa lang kami, naramdaman na namin na mahilig kami sa pusa. Kasi naaawa talaga kami sa kanila. Mm-hmm. So sobrang, pag nakakita kami, lalo kapag may sakit o kaya kuting. Actually sa kuting, mas marami kaming naaampon na kuting. Marami kasi, eto po tayo ay mag-real talk, no? Ang dami kasing nagtatapon ng mga kuting. Hindi po kasi yun yung solusyon. Kung pinapakapon nyo yung mga nanay na pusa, hindi sana kayo nagtatapon ng mga kuting. Pinaiinit nyo ang ulo ko dahil yung gate rin namin, ganun. Nanganganak bigla na lang may kuting. Minsan naman, yung nanay na pusa, dinadala yung mga kuting doon. Pagtas ng ilang buwan, nawala na si nanay cat. Yung kuting na hindi naman namin din pusa. Yung kuting, iniiwan sa, ampunan kami. At kahit po dito, sa loob ng aming compound, sa TV5, merong mga irresponsible pet owners na nagda-dump ng kanilang mga kittens dito. Worse, merong sakit. May parvo yung mga pusa na dinadump dito, which is highly contagious sa iba pang mga pusa, lalo na kung unvaccinated. So back to you, yun nga, yung mga medical conditions din ng mga pusa. Actually, yun nga yung isa sa pinaka-struggle din namin, no? Yung pag meron kami nakukuha. Kasi syempre, once we see yung mga pusang ganyan, hindi naman namin iisipin, baka may sakit to, di ba? Automatic yun, parang dadamputin talaga namin agad eh. Tapos tsaka na namin pag-iisipan, anong gagawin natin dito? Parang gano'n. So usually, yun nga yung tulad nung napag-usapan kanina, usually, na-isolate sila for a week or 2, ganyan. Pero mayroon din talagang times na nagkahawa-hawa sila eh. So, nagsisisihan pa kami minsan, parang dahil dun sa isang pinulot, ang daming nawala. So, ang naman namin, so anong gagawin natin? Pababayaan natin doon? Paano kung masagasaan? Baka paglingon natin, ay, masagasaan. Parang gano'n. Konsensya. Konsensya naman namin. Sige naman kami hanggang di kayo makatulog. Kukunin nyo rin. Ganun nga. So, sabi namin, wala naman tayong choice. Ginawa natin kung ano yung nararamdaman, dapat natin gawin ng time na yun. Tsaka na lang pinag-usapan, ano na lang gagawin natin sa kanya. Kasi yung space namin, hindi rin talaga, well, parang unit siya, pero
pwede namin paghiwa-hiwalayin kasi parang meron naman kami mga tatlong space or separate units. Kaya lang ganun din dumadami din kasi sila. Hanggang sa napuno na rin yung tatlong parang units. Places na yun. Paano dumami ng, at present, ilan po yung pusa natin? O, Actually, we lost count Parang nasa 60, almost 60 na yata sila. Kasi nag-start sa isang unit, tapos yun nga, nag-isolate kami. Tapos hanggang sa hindi na namin sila sinama. So parang dumami na rin na sa isang unit. So, 60, nag-start ba siyang dumami lalo nung pandemic o after the pandemic? Actually, nag-start kami pre-pandemic. Nag-umpisa lang sa isa. Kasi mayroon akong 2 anak. So, parang gusto ko lang. Ayun sila. Cute. Gusto ko lang, meron silang kalaro. Tapos usually, ganito yung nangyayari pag nagdampot ka ng isa. Dire-diretso na. Wala na kaming balak magkaroon ng shelter talaga. Or napadami na lang sila. Nagulat na lang kami, hindi na namin ma-help yung sarili namin na parang pag nakakakita kami, naku, kawawa naman, iuwi namin. Sabay, nagulat na lang din kami, naku, ang dami na pala nila. Tapos, ayan dyan na kami na medyo naramdaman na namin yung bigat nung ganun karami silang pusa. Question, sa lugar ninyo, kayong dalawa lang ba ang cat lady o dumami na ba kayo? Or paano ba nangyari? Nagkaroon na ba kayo ng grupo? Group? Actually, ganun nangyari. So, paano nabuo yung grupo? Kasi dito rin dati mga individual employees lang kami na nagpapakain hanggang sa nagkakitaan kami, ay, pinapakain mo rin yan. Ay, talaga. Ganon. Naging grupo na kami. Naging nangyari. TV5 community cats na kami. So, kayo rin ba? Parang naging ganun din actually yung pinaka-start namin. Doon kasi sa ang balita ko kasi mga palihim pa kayong nagpapakain. Bakit? Meron bang nagbabawal? Yung condominium na yon, no pets allowed. So, nag-start lang sa community cats na pinapakain namin ng pasimple, pa isa-isa. Tapos parang na-discover namin, minsan, ay, may nagpakain na. May pagkain na. So, parang ay, napapakain na rin pala dito. Tapos nagkakahulihan na kami na parang, ay, pinapakain mo rin. Tapos nangyari, dahil nadodoble, sabi namin, orasan na lang natin. Yes. Nag-zoning kami. So sabi namin, uy, napakain ko na yan. Hanggang sa bawat, parang building, may area na nagkaroon kami. na rin kayo ng chat group, So, no? shout out sa mga katropa. Ayun ba yung tawag nyo? Katropa yung tawag. Katropa. Same ng Meralco. Ang Meralco, ang tawag nila sa community cat sila is also katropa. Di ba, bongga? Kayo kamuning. Hindi, tayo, mga magkakamuning tayo. Yung lupo natin, kamuning tayo. Kahit wala sila sa Quezon City, kamuning tayo. But anyways, so yun nga, ano naman yung mga names na mga pusang dala-dala nyo? Kasi meron po tayong mga mau-mau dito, mga meow-meow-meow-meow. Maliliit na kuting. Actually, lahat nata ng pangalan na gamit namin, no? Parang flavor ng Planeta. May planeta na kayo? Uy, wala. Bigay ng idea. May planeta na. Tapos mga anime. Mercury retrograde. Wala pang ganun. Hirap. Di ba? Usually, ito si Pai, mapagkain Pai, Si Pai, tapos yung itong si Coco. Ay, di Si friendly ba Coco. sila? Mga malalambing ba Si sila? Pai tsaka si Coco. Pai, ang ganda ng ano nyo, carrier nyo ha, pang mayaman. mayaman. Di ba? Ang ganda ng pungkasa, no? Hello, baby. Hi. Babae ba siya? Lalaki. Babae. Babae. No, Si parang Pai busog pala na yung, busog lalaki to si Coco. Ang cute naman. Ito yung naunang na-adapt. So, sobrang liit niya pa nakuha namin. Actually nagkasakit to Akala ko nga, hindi matutuluyan. So, ginamot ko lang siya sa pamamagitan ng aking Magic hands. magic hand. Hindi namin sila napapavet. At maraming Ito lang, Miss Laila. prayers. Kasi, sobrang, ang bigat talaga ng Totoo yan. Pero in fairness dun So, sa isang nasanay vet natin, di ba? Meron kaming vet na pinupuntahan Yung Gusi. sa Gusi Veterinary sa Commonwealth. Nagbibigay sila ng special rate for rescue cats. Meron Nakakatuwa. talaga po kasing mga vet na Minsan gano'n, wala may namang mga consultation. veterinary clinics na gano'n. They give, kumbaga, consideration sa mga rescuers, sa mga, sa mga shelters, di ba? So, Nakakatuwa. God bless po sa mga ganyan. Shout out kay Doc Bernard. Si Doc Bernard talaga yung sobrang namin, trusted vet. So ito, anong storya? Kasi alam nyo po, as a rescuer and as a cat lover, may para rin yung tao may kanya-kanyang kwento po yung mga kuting, pusa na dumadaan sa mga buhay namin. So, ano yung kwento kay Coco? Si Coco, actually, kapupulot lang namin ng isang puting pusa. Bigla siya nag-appear. So, sabi ko kay Erica,
Sabi ko, ano yan, pupulutin ulit natin. Ako, dalaw-dalawa na yung bit-bit natin sa bahay. Papagalit na kami ni Sabay. Mama. Ang gagawin natin dyan? O di binit-bit na. Ayan na siya. Ilang months siya noong Nung nakuha namin siya, siguro weeks lang. Oo, mga 5 or 6 weeks. so hindi pa nagpapalit yung kulay ng mata, no? Parang parang medyo ano pa siya. Tapos, parang nagkasipon o namula-mula yung mata niya. Yung, sabi ko nga, naku, ano ba to? Baka makahawa o baka nahawa. So, ako na yung nagpainom ng gamot. Dahil kabisado mo na kung ano gagawin mo kapag Pag ganun. marami ka ng pusa. Tapos, after 3 days, nakapapakita na siya ng improvement. So, sabi ko, gumagaling. At Ito least na siya malakas ang resistensya mo, Coco. Good job to you. Kasi pagkuting talaga, sobrang bilis Nakakatakot. Oo, yun talaga, very fragile, very weak ang mga katawan ng mga kittens, lalo na po sa mga siguro, pag meron kayong bagong kuting, tas newbie kayo sa pagpupusa. Ang mga kittens, 0 months hanggang sa 6 months po yan, hindi sila nakaka-generate ng sarili nilang heat. So, kailangan, limliman nyo talaga yung mga kuting nyo para ma-feel nila yung warmth. Kasi, pag hindi, hypothermia ang ikamamatay niyan. Or kung meron kayong iba pang mga pusa, itabi nyo kung accepted naman sa clan o sa clouder. Yan. O, sino naman yung cute na white-orange na yan? Binigyan to ng pangalan ng anak ko. Sabi ko, wala lang akong maisip na pangalan. So, siya na nagbigay, yung bunso ko. Sabi so, peach, niya, para kang peach mango pie, yung kulay mo. Si pie daw. So, ito naman, nakita ko to, pauwi ako from work. Kasi I work in Cubao. So, maaga akong umuwi, mga 5 a.m. yata yun. Nasa ilalim siya ng, parang merong sasakyan na, parang pinapayong siya kasi nasa ilalim siya. Pumasok ata sa makina. Takot silang hawakan kasi nga baka daw mamagat. May rabies or so, ako na yung parang tumuwad-tuwad doon. Ikaw na ang rumescue. Sabi ko, ako na nang kukuha kasi baka tumakbo baka matakot. Masagasaan pa kasi medyo highway yun. So, yun. Nagtiwala naman si Pai sa'yo. Nagulat siya. Gumiming. Nasa-smell yata nila, no? Totoo. Naamoy yata nila pagka mahilig sa pusa. Sabas lang kami sumakay nito pa uwi. Ang bait naman niya. Yung bait mo na. Oh, cute. So, ilang months ago was that? Siya 1 month ago. Siguro mga ano lang siya noon. Mga 1 month lang, 4 weeks. Mga 4 weeks old lang siya. So ngayon, ayan na. So ito na siya. Medyo payat pa tsaka parang feeling ko may galis-galis pa siya. Oo, di bali gagaling din yan. Ayan, hanggang ngayon nga May konting galis pa rin, pero kasi di ba ito pwede paliguan Di ba? Pag ganito kaliit, delikado pa. Oo, totoo naman yan. Tsaka yung mga fleas, kailangan talaga medyo manual. Manual pa to, totoo. Manual ang pagtanggal ng fleas. Naging hobby na namin. Sarap magkuto-kuto. Tsaka pag, di ba, very satisfying. Sorry po sa mga kumakain. Pero napaka-satisfying po talaga pag naririnig yung tik, tik, tik. Oo, talagang pinagigigil mo na ko. Sinisip-sip mo yung dugo ko din. Tik, tik, tik. Ayun, sorry na po. Pasensya na po sa mga hindi nakakaintindi sa mga kagagahan namin. Pero ganun po talaga pag mahilig sa pusa. Pasensya na. Wala po yung pinag-iba sa garapatan ng aso. But very satisfying pag narinig mo na yung tik. Patay ka ng flea ka. Patay ka ng pulgas ka. O, di ba, goodbye. Ganon. Kaysa sa lumipad. Yung pulgas ang lipad ng lipad. Tsaka nangangagat sila. Nangangagat sila. Diba? True. Masakit na-try nyo na rin. Nakagat kayo ng pulgas. Minsan nga dami na yung kagat ng pulgas sa pae. Dead mo na lang. Parehas. But anyways, tanong. Sabi mo nga, minsan, ang hirap ng medical needs. Kasi alam nyo, mga kapatid, no, yan po isa sa challenge ng mga maraming cats, ng mga nag-rescue ng cats, ng shelter ng cats. Kapag ka po kayo ay maraming pusa, pag kayo ay maraming kuting, ang kaakibat po niyan ay dapat may pondo rin kayo. Hindi tayo basta kailangang rescue ng cats, pinapakain sila. It will never be enough because yung healthcare niyan, kailangan din po. So, bukod sa panahon na igugugol nyo sa pag-aalaga, yun yung pangalawang P. Naku po, yung pangatlong P, ang pinakang mabigat, kailangan mo ng pera. So, yun nga po, paano ba natin na po provide din yung medical needs? Kasi may sinadjust ako sa inyo kanina. Mamaya, tatanong ko ulit. Para di ko makalimutan. So, yun nga, paano siya? Or may mga home remedies din ba tayo?
since matagal na rin tayong nagpupusa. So parang ganun lang yun, Miss Laila, dahil nakabisado na namin at sa dami ng cases na halos nagkakapare-pareho ng gamot. Tapos minsan, dahil nga meron kaming vet na kilala na, minsan, ano na lang through phone na lang. Yung check-up na, tawag doon, online consultation. Tatanong na lang kami sa kanya. Talaga kay Doc, ha? Totoo. Kasi hindi ka, halimbawa yung antibiotics kasi pang tao siya Yes. So hindi ka bibigyan kahit sa mga generic pharmacy. Kailangan updated yung reseta mo. O ganun. So re-resetahan na lang kami online. Tapos ayun nga, dahil sobrang bigat niya sa sa bulsa. Sobrang thankful naman ako kasi yung husband ko, shout out, nasa Abu Dhabi siya dyan. Hello, Hi, John! Damihan mo pa. Magtrabaho ka maigi dyan, John! John! Magtrabaho ka maigi dyan. Kailangan ka ng mga pusa. Thank you. Thank you, ha? Totoo. Thank you po. Sobrang supportive siya pagdating dyan. So, minsan iiyak na ako, no? Sabi ko sa kanya, grabe, napapagod na ako. Tapos sabi ko, ang gastos. Sabi niya, sige, be, ako nang bahala dyan. Ang haba na Totoo. Kunin na natin. Kaya lalo na ako na in love. May pera. Okay. Si Quezon City Veterinary Services, kung kayo po ay taga Quezon City, ito yung isa sa mga sobrang natutuwa ako with Quezon City Vet Services. Very generous po sila. May budget talaga sila. So when it comes to the bakuna, when it comes to healthcare, if you have a shelter or a facility, katulad po ng inyo, they are more than willing to visit the shelter, visit your area, and give free anti-rabies vaccinations to your cats. And also the welfare of your cats. Yung pagdating sa health, sila pa ang bibisita sa inyo. As long as you provide the cats yung shelter na kailangan nila at yung malinis na space, chine-check din nila yon. So kung kayo po ay taga Quezon City, marami kayong pusa, ayan, shoutout na rin po sa Quezon City Vet Services kasi yun yung isa sa ino-offer nila. Kasi yung mga cats naman namin sa Novaliches, yun yung next plan namin with them. So yun yung si Quezon City Vet Services. Thank you so much dahil at least merong ganyang programa ang Quezon City. Yun lang namin nalaman. Yes. Laila, ulog kinalaman. Oo. Tapos, ang balita ko, meron pa kayong isang way ng pinagkukunan ng inyong funds, which is the board and lodging ng mga muning. Doon nga ba napupunta? Yung, sa ano ba? Doon napupunta yung pondo para sa mga cats o doon kayo kumukuha ng funds for yung pag-aalaga sa mga pusa? Ganun na yung nangyari. So may parang may percentage na nung kita, nung business, napupunta na talaga sa kapon, actually kapon talaga yung inaano niya. So doon talaga kumukuha ng pampakapon. Tapos kapag may nagkakasakit, ayan, pag humingi ako sa asawa ko, sasabihin niya ganyan, kuha tayo doon sa cat hotel, ganyan. Kaya feeling niya talaga, nabibless kami. Totoo to dahil din, nag-start kaming nagkukup ng mga cats. Kaya hindi na siya makapalag kapag padami na ng padami. Sabi niya, dumadami na sila, pero hayaan mo na, gaganyan siya. Ayan na siya. Wow, ang ganda naman. Totoo. Mayayamang pusa. Minsan ma-compare mo talaga yung, alam mo yun, estado ng buhay. Kung gaano kaswerte yung mga nakuha. Bilubok dyan. Totoo Ayan sila. Ayan si yan kasi lalo maliit pa. Si Coco tsaka hindi. magmukha lang. Alam mo, Miss Laila, yung tatlo na yon finoster ng doktora. Naku, shout out kay Doc Joanna. Para siyang tayo. Na-foster niya yan, naka-cat hotel yung mga cats na yon for 5 months. Wow. Hanggang na-adapt at bayad sila. Wow. Grabe, tinulungan niya yung business, tapos nakatulong pa siya sa mga sa ano naman siya ni doktora. Totoo. Vet siya or doctor na? Doctor siya sa PGH. PGH. So, nag-opera-opera siya. Ang galing naman. Sir John, si Doc. Okay, so magkwentuhan tayo tungkol dito sa inyong cat hotel. Una, anong pangalan? Kasi baka mamaya may mga naku-curious ng gusto nang i-search sa social media. Anong pangalan ng cat hotel? Cats in the Cradle. Cats in the Cradle. Cat wow, hotel. Parang kanta yun ng Age pa tayo? Asawa ko naman yung nakaisip no. Red Hot Chili Peppers. Rocker pa si siya, husband. rakista. Gano'n naman. Diba? Cats in the
Cats in the Cradle and the Silver Spoon. La 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 na in the moon. Tama. Yun na yun. Okay. Anyway, sige. So, Cats in the Cradle, yun yung pangalan ng cat hotel. And what makes it, ano ang angat Special. ninyo? Yes. Features Sa talaga ibang nun. mga cat hotels. And ano ba yung mga services? May amenities pa ba? Do you also offer ligo-ligo sa mga cats or ganyan? Actually, yung cat hotel namin, purely pet boarding siya. Okay. So, yung mga Cat lang. cat at Cat exclusively specific, for cats. Mm-hmm. So, ayun ang isa sa mga bentahe siguro nung pet hotel namin. Kasi ang dami pala naghahanap ng mga fur parents na exclusive for cats. Yes. Kasi most of the pet hotels may aso. Oo. So, sobra na raw yung stress dahil Yes. nasa ibang environment. Tapos may mga tahol-tahol pa ng aso, may amoy pa ng aso. So, talaga yung stress. pusa nila, ganon. So, talagang ang dami naghahanap pala ng ganon, yung exclusive Na for puro cats. pusa lang. Pero wala kaming grooming center. So, lahat doon talagang mga nagbo-board lang. Sa yun yung mga nag-out of town, out of the country, ganyan. Ayan. Anong Ayan, requirements guest namin. ninyo? Dapat ba fully vaccinated yung mga Medyo cats mahigpit- ninyo? mahigpit sila sa Paano nyo requirement siniscreen para okay po kayo, sige, pwede po namin tanggapin ng muningning Ganon, sa aming Kasi hotel. by appointment lang kami talaga. Wala kami walk-in. walk-in. Kasi mahigpit nga sa Before silang requirements. nag-inquire sila through Facebook or IG. Tapos ayun, una-una namin hinihingi, yung vaccination records updated dapat siya. So within a year 'yon. So check namin tapos dapat may anti-flea treatment din siya kasi yung kuto mabilis Totoo. talagang makahawa. Totoo yan. Tsaka naiiwan O siya. naiiwan siya. Makikita mo kasi sobrang puti yung suite namin. So alam na, minsan kasi may nagsabi na Wala. meron. So pinagbigyan namin, pagtingin namin, May kitang-kita eggs. namin Di ba yung mga itim-itim, yung parang buhangin? So, Yun yung mga ganun eggs yun eh. Ayun. Oo. Kala mo, lang siya, dumi-dumi. Oo. Tapos na-realize Parang ko, buhangin. ay, ano to? Meron naman kami naka-ready na spot-on treatment. So, nandun lang siya, di siya mag-playtime. Kasi mahawa-hawa niya yung... May playtime Opo. ako. Ayun, meron silang... Charlie. ano lang siya, Miss May Miss playtime Laila. ang mga muni. Totoo, ano siya. So, may kanya-kanya silang suite. So, hanggang 2 cats sa isang suite kasi malaki yung suites namin. So, ano siya, dapat same household yon. Tapos, ang playtime nila, may allotted time sila. Hindi sila pwede magkakasama. Kasi minsan, akala mo mabait yung pusa Ay, oo. mo. Tapos biglang, Nag-aawa. Naging aggressive kasi biglang naging nailis din sa isang Dr. Jekyll and tama. Mr. Hyde yung pusa, di ba? So, pag nakagat, di pa nanagutan namin. Oo, at Hindi saka pwede. syempre, pag nagkaroon ng kalmot Tama. yan, pag nagkabangas Hindi yan, pwede tatanungin ni Fur Parrot, ano nangyari sa pusa? Ayaw namin mga- Nagkaroon na ba kayo ng ganung Wala. experience? Buti Awa naman. ng Diyos. Kasi Muntik nga, lang. Oo, Na-prevent nag-agapan. yung agapan yun yung Unang-una. dalawa kami nun eh. Oo. So, ayun, sa minalas siya yung nakagat ng pusa sa likod. Hindi, actually, kalmo. Nakalmot Ang siya, ang haba ng ko kalmot niya. dito. Kasi tinalikod niya kagad. Tapos pinigilan ko. sabi ko sa kanya, naku, Oh, hindi parang pwede. pelikula, Oo, di ba? oo. Parang babarilin, Nag-isa tapos kami. ginanon yung Correct. jowa. Hinarang niya yung Sino sarili pa sa niya. pusa So, mo siya yung ginawa? nakalmo. Hinarang. Barel. Tag-isa kami hawak nun, ganyan-ganyan namin sila pareho. Kalmot ko rin itong haba. Pero okay lang kasi nga, sabi namin, Diyos ko, kung patay tayo, parang papaliwanag na. Oo, totoo. Tapos mula nun, Actually, hindi naman sila pagkasabayin, pero nakabukas pala ng konti yung sweet nung isa. lumabas. Tapos yung isa, bigla na lang, mabait yung isa yung Nagalit siya. Nagalit, aggressive. Siguro nakatingin na siya doon, matagal na, di ba? Parang, Inaabangan niya na at lang saka yun. kasi diba, meron talaga mga cats po na alpha sila. Gusto nila sila yung leader-leaderan ng ng grupo. Kahit na naninibago siya sa isang place, basta gusto ko ako. Ako ang bida, ako ang king, ako ang Totoo. queen, ganon. Totoo. So baka ganon yung niya. So question, magkano naman? Is reasonable ba naman ang presyo? Per night kayo? Per day? Paano ba? per ano siya, Parang per hotel din ba siya? 24 hours. Oh. So, kung anong oras yung check-in time niya, kinabukasan yun ang check-out. Pero kami, may 2 hours kaming parang extension Leeway. na Okay. pagka sumobrang 2 hours, okay pa yon. Pag more than 2 hours, half Pay day rate, again. half day rate na siya. Hindi kayo So, mahigpit that's eh. 550 per day, per Not cat. bad. Paano yung food? Food is provided by the Owner. for parents. For parents. So, food and yung cat litter sand. Litter sand nila. Though may pinoprovide din kami sa hotel kung wala silang dalang litter sand. Kasi usually yung litter sand, di naman sila masyadong maselan. Kaya lang, usually may preference kasi sila Totoo. Ang Kasi yung iba. Maselan. Merong Tofu. food, may wood pellets. Yes, ganun. oo. Mayayaman sila eh. So kami hanggang bento night lang. So sila, nagulat din ako. May nagdala ng wood May pellets. ganun. Sabi ko, paano Paano to? to? Sinisip, ganyan pa pala yun. Social, di ba? Sabi ko ganyan. Doon natuto rin ako sa kanya. Yun yung mga bongga Pero naming sa food guests. talaga, usually dala nila yun kasi meron talaga silang Oo, Iba-iba kasi talaga, iba, ibang diet different nila cat, eh. different
different needs. Some need urinary care, na mga totoo pagkain. So, Yung iba may gusto ano sila. delata. Wet lang, iba naman gusto May mix, ganyan. So, siya, may preference sila talaga sa pagkain. At may food, feeding instructions. So, sinusunod natin yan. Okay. Minsan may gamot pa. Oh, true. Kayo rin nag-administer. Vitamins or yung pag may yung sakit. pag may UTI, hindi siya nakakahawa eh. So, kung kaya namin daw magpainom ng pang-renal or for UTI, ayun. Wow. So, sa ibang pet hotel, walang bayad yun, may additional fee yun eh. Free service sa amin yun eh. Basta wag peak season. At saka hindi sana violente yung pusa. Dapat mabait naman na painumin ang gamot kasi hindi naman lahat ng pusa madaling painumin ang gamot, diba? Pero tinatanong namin niya, Miss Laila, aggressive ba yung pusa? Kasi kapag hindi natin kaya, okay lang ba na mag-skip siya ng day? Kasi kung sobrang hindi na namin tinatanggap, kasi ayaw namin i-compromise din yung health kayo ng cats. rin kasi, diba? Pati kami. So, kamusta naman ang mga anti-rabies shots nyo? Kayo Ayun. ba ay updated din? Well, actually, medyo syunga-syunga pa ako sa anti-rabies pala na kailangan pala kahit may anti-rabies ka na, pag nakagat ko ulit, Yes, after 6 months akala ang validity ko. So, akala ko 1 year, no? Oo. Nakagat ako dito dahil meron pa akong gloves na suot na nabili ko sa online. Tumagos pa rin yung ngipin dito. Sabi ko, ang sakit. Pag ganun ko, ang dami ko ng dugo. Sabi ko, ay, kinagat ako. Ganun. Nakagat siya nung... So, hindi ako nagpaano. Kasi meron na ako eh. Pero feeling ko bago lang naman din siya. Pero dapat pala pati yun dahil nag-bleed siya. May basta mabaon, basta bumaon na parang stapler. So ngayon medyo nag-iisip ako parang ano kaya nangyari sa akin? Ayan, tinan mo. Meron rest in peace sa kuko ko, di ba? Namatay yung kuko ko kasi kinagat ako ng pusa. Kinagat ako ng kuting. Ayan. Anyways, so yung pag-enjoy nyo sa pagfo-foster or pagkakaroon ng mga cats na 60 plus versus yung mga inaalagaan nyo naman sa hotel, parehas lang ba ng joy na ibibigay or mayroon bang kahit pa paano slight difference? Actually, ang napapansin talaga ng mga guests namin, parang we take care of them as our own. Kasi totoo yun. Personalized service talaga. Oo, pero nandun yung parang naaawa rin sa mga pusa mo minsan kasi parang wow, buti pa sila. Compare mo kasi yung parang anak din, di ba? Parang wow, buti pa sila. Nakakakita ka ng mga pagkain na, anong brand to? Anong brand to? Pag sinilip mo saan, oh my God. Wow, 100 plus. Isang malit lalata. Grabe. Tapos, ang feeding 4 times a day. 400 ang budget sa isang pusa. Ang pusa ko, 60 dry food lang. Dry lang, parang gano'n. Pero, syempre, yung love kasi namin sa cats, pare-pareho eh. So, hindi kami namili ng pangit o ng maganda. Minsan yung anak ko, mami, ba't ang papangit ng mga cats na pinupulot mo? Sabi pa naman sa akin, sabi ko, anak, yun nga yung nakakaawa, yung pangit. Diba? Tsaka wala naman sa itsura yan. Hindi kami mahilig din sa may breed eh. Sa may imported breed. Usually, talagang Puspin talaga. Puspin So, pag imported breed, feeling namin, mabilis siyang ma-adapt. Puspin is the best breed. Totoo. Although hindi natin minamaliit yung may mga breed o hindi po namin yan isinasantabi. It's just that, kanya-kanya tayo ng preference. Kasi, kung hindi rin namin mamahalin yung mga puspin at puro may breed na lang yung gugustuhin namin, dadami lalo ang mga stray cats na nagkakalkal ng basura, na alam niyo nahihirapan kumain. So, might as well, why don't we give them a loving home at ipadama sa kanila na, ay, ganito pala yung feeling ng minamahal ka, na hindi tayo nagkakalkal ng basura, na hindi amoy bulok na isda yung hininga namin kasi napapakain na kami ng dry food ngayon kahit pa paano ng matino, diba, ngayon. Malinis yung warm nila. Warm din. So yung mga clients nyo naman, sino-sino? At nazi-zero ba kayo? Well, may peak season eh. May peak season siya. Bakasyon, long weekends, mahal na araw. Yes. Tsaka Christmas. Christmas as early as September, fully book kami. Wow. 16 suites yon, pero kasya hanggang 2 cats. Pero basta, same household siya. So, ganun siya. Mahal na araw, medyo nagpipeak siya. Pero January ang lean season namin. So, yan yung medyo siguro kakatapos lang ng bakasyon. Pero okay lang kasi nakabawi na kami sa tsaka so, inventory time din. Tsaka pahinga din. Diba? So, renew the business license. Yung mga ganun. Totoo. So, rest din yung alam, isa lang ang aking staff. Shout out kay Patricia. Sobrang galing niya. Ang swerte ko sa kanya. Kasi hindi ko akalain makakahanap ako ng staff na kasing hilig namin sa pusa. At sobrang hihira yun. At
ang lahat ng pusa napapansin din ng mga fur parents na gusto siya. So, nararamdaman siguro nila, no, kung totoo o plastic yun. Yes, Kung nagkukunyari ka lang na mahilig. lang kasi kailangan ng sweldo. Ang cute mo. Sabay, pag wala nakatingin, parang, Saka mabilis siya maka-pick up ng mga instructions. Gets niya agad. Parang ganun. Hindi kasi dog person siya eh. Kaya lang, halos pareho lang naman daw. Yes. So, mukha ngayon, mukhang ano na siya, Cat person na siya. Nahilig na sa po. Ayan yung mga guests namin dati. Wow. Yan yung mga first actually. Ayan ang aking regular guest. Ang furry yan. naman. Oo, totoo. No, diba? Nakakatuwa kasi usually yung mga, actually marami kaming repeat customers or yung mga regular guests na. Ayan si That says si a lot Ma'am, kapag si nagre-repeat Ma'am Marie ang yan. customer. Oo. So ibig sabihin, yan si Ma'am Marie, isa yan sa pinakauna namin, nasa Amerika na siya. Shout out, ma'am. Paano yung pusa? Kasama niya? Nasa anak niya. So yung siya yung nagbubuk pa rin, so yung anak nagdadala, parang ganyan. So, marami kaming guest na, meron din kaming guest na mga celebrity. Ganyan. Nakakatuwa. So, ayun. Bongga. Okay, so invite mo naman. Invite mo naman dalawa. Pinakita si Sir Ritz. Sino yun? Patingin. Si Sir Ritz ng G-Force. Ay, wow, ang bongga. Ayan wow. siya. Yan, regular guest ko yan. Si Bo Blue ang kanyang cat. Why not? So, Yeah. invite nyo naman yung mga listeners natin kung ano man ang services na ino-offer ng Cats in the Cradle. At syempre, are they adoptables? Are they for ampon o may nag-ampon na ba? Actually, wala. I-invite nyo na rin. Baka may nanonood dyan, pero heavy screening ang gagawin namin. Mga stricto po kami. O sige, go ahead. May mga interested sa mga puspin. Erica and Orchid. Namamahalin sila. Kagaya ng pagmamahal namin. Siguro doon kontakin nyo kami. Bali, yun maraming naghihintay. Yung sa cat hotel namin, so just in case abroad kayo or out of the country, out of town, ganyan. Kailangan nyo ng pag-iiwanan ng mga cats ninyo. So, exclusive for cats siya. Pwede nyo i-visit yung page namin sa Facebook. That's Cats in the Cradle, Cat Hotel. Ganon din sa Instagram. Doon din nyo rin kami pwedeng i-book. So, doon kayo magme-message kung magpapabook kayo or mag-i-book yung cats ninyo. So, requirements namin, dapat fully vaccinated yung cats and may anti-flea treatment. Tapos, 550 a day ang aming rate. Not bad. Kung maalagaan naman ng bongga, yung mga pusa nyo and kampante kayo. Last question though. Yung iba kasi may mga CCTV para napapanood nila yung cats. Do you also have that? Meron kaming CCTV, pero for our own, lang siya, viewing. So, hindi siya available Recorded. Naka-record siya. Tapos, hindi siya available. Pero ang updates kasi kami sa mga, ina-update namin yung for parents twice a day. Video and pictures. So, pag may ginagawa silang funny, ganyan minsan send namin. Ay, cute. Ganyan. Tapos sa gabi, bago sila matulog, pinapakita namin yung feeding. So, nagdi-dinner po sila, ganyan. Mga ganun. So, playtime. opo. Pag may tanong sila, mabilis naman kaming mag-reply. So, wag lang madaling araw. Dahil tulog na tayong lahat noon. Ganon. So, kinabukasan na kami nag-reply niyan. So, ayun. So far naman, satisfied at magaganda yung review namin sa cat hotel namin. Wow. So, nakakatuwa. So, feeling talaga namin yung blessings ng cats, bumabalik siya. So, ganun nga yun. Goes around, comes around. So, what comes around? Ano ba? Goes around? Kung ano man. Whatever. What goes around, comes around. Ikot lang sa Geronimo. Parang gano'n. Ayun. At saka sabi nila, di ba, ang mga pusa, hindi tayo ang pumipili sa kanila. Yung pong mga pusa ang pumipili sa amin. Yung tinatawag na, although it's a joke lang, pero minsan totoo, the cat distribution system. Ayun yun eh. Dami nang pumili sa amin. Oo, sa akin din eh. Pero yun nga, totoo naman They yun. choose you daw eh. Totoo naman yun. Kasi hindi biro mag-alaga ng maraming pusa. At saka kapag kapag ikaw ay sa hayop, yung kumbaga kung mapagmahal ka sa hayop, what more sa tao? Totoo. Diba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanila noon, kung hindi ka mapagmahal sa hayop, sino ang hayop? Diba? Exactly. Tama. Totoo. Ay, ang ganda nun. Diba? Anyways, thank you so much, Erica Perez and Orchid Perez de Guzman, sa inyong pag-guest. Thank you for braving the traffic. Wala Quezon City, papunta dito. Walang problema. And sana may mag-adopt na Kay Pai and kay Coco. Yan. Pray natin. Marami pa sila doon. Yes. And ipapadala ko na lang yung gift ko sa inyo. Magbigay tayo ng gift sa kanila. Ikaw, Jake,
nakakatakot kasi hindi ko sinasabi agad eh. Sana dinala ko na, binitbit ko na. Magpapadala ko ng gift sa inyo. Papa-courier ko na lang. Para sa mga 60 plus cats. Diba? Sa shelter. Okay. Mga kapatid, dahil oras natin ay 26 minutes, makalipas alas 8. Sabi ko sa inyo, pag-usapang pusa, kahit hanggang alas 10, kaya lang, ito na po si Dr. Lang. Kaya, shut up na. Quiet na. O, diba? Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin, radio, TV, o kaya naman online. Sana kahit papano, meron kayong napulot na aral from our guests and maengganyo rin tayo na alagaan yung mga stray cats and dogs. Hindi ibig sabihin na ipapat ninyo kasi hindi natin alam, baka may rabies yan. Always be careful kung kayo ay mag-aalaga ng mga strays. Pero sana ilagay din natin sa mga puso natin that we should be kind to animals. Otherwise, sino ang hayop?